Magandang oras mga ka-good news. Tukoy na daw ng PNP kung saan nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy. Ito ay ayon sa mga tipster na mismo mga membro ng KOGC. Narito ang ulat galing sa UNTV. Well, maraming info kung saan-saan. But again, mukhang we are on the right track here. Okay? We are on the right track. Hindi ko na muna sasabihin kung saan. Okay? Maraming Basta we are on the salamat, right sir. track. May tinututukan ng impormasyon ang Philippine National Police sa posibleng kinaroroonan ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Talagang maraming magkapera nito kasi dalawa na yata ang nahuli sa kanyang mga galamay. At yung dalawang yun ay merong tig-1 milyon peso sa bawat ulo. Ngayon kay Pastor Kibuloy ay mahigit na daw na 10 milyon ang pabuya sa makapagturo lamang. Mahigit na 10 milyon kasi meron nang nagdagdag ng ilang milyon na mga concerned citizen, siguro mga kalaban ito ni Kibuloy. Kaya hindi magtatagal, meron talagang maghuhudas, merong hudas mismo sa mga membro ni Kibuloy o sa kanyang mga inner circle, ay doon galing ang mga tip na yan. Kaya mga tipster ay mismo mga membro ng KOGC ni Pastor Kibuloy. Balik tayo sa balita, UNTV. At 4 na co-accused nito. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos, marami na ang nagpapadala ng mga impormasyon sa PNP matapos na ilabas ang reward money para sa paghahanap sa mga akusado. 10 milyong piso ang alok na reward sa makapagbibigay ng impormasyon para maaresto si Kibuloy, habang tig-1 milyong piso naman sa mga co-accused nito. Yes, yung mga ganong bagay. Yung mga sightings, kung saan siya ngayon, yung mga kasama niya. Yes. May natanggap na rin umano silang impormasyon mula sa mga nagpapakilalang miyembro ng religious group na pinamumunuan nito. Meron na talagang lead ang PNP kung nasaan si Pastor Kibuloy. Kaya nagkaroon ng itong pagbalasa ng PNP sa Davao. Yung PNP chief yata doon ay pinalitan para hindi pabor kay Kibuloy. Kaya mahirap na ngayon para kay Kibuloy ang pagtatago sa Davao kasi iba na yung PNP chief sa Davao, pinalitan na. Kaya hindi na ito kanyang mga kakusa. Kaya eto, talagang tago ng tago na si Kibuloy. At merong balita na nakalabas na daw ito ng Pilipinas dahil sa isang araw ay lumipad daw yung helicopter at bumalik din. Pero hindi nalaman kung saan nakarating yung helicopter. Basta't ang sabi ay nagwa-warm up lang sila sa helicopter ni Kibuloy. Okay, so napaka ng pagtatago no? Pero hindi pa naman umabot ng 1 taon. At dahil sa sa pabuya, ay siguradong meron ngang maghuhudas sa kanya na membro sa kanyang inner circle. Kailangan lang aniya itong i-verify para makasigurado kung nagsasabi sila ng totoo. Hindi malayong mangyayari yun. Hindi malayo. No? Meron, pero you have to filter eh. Kasi magmula nung tayo, yung nangyari, itong ang kay Ginang Canada, nangyari ito dahil nga because of this mga information na nagsabi. Kinumpirma rin ni Secretary Abalos na mayroong ilang pribadong individual na nais na magbigay ng dagdag na pabuya sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng grupo ni Kibuloy. Ayan, grabe no, meron na namang magdagdag. So 10 million magiging 15. Ang dinig ko nga ay magiging 20 yan sa eksaktong makapagturo. Ngayon, yung mga tipster na yan, hindi lahat yan ay totoo. Merong mga binitiwan din dyan. Merong pakana ni Kibuloy na mga loyal sa kanya na guguluhin lang ang PNP. Magtitip sila ng maling-mali na mga lugar para magugulo, para hindi madaling mahuli si Kibuloy. Pero karamihan din dyan ay talagang mga totoo yan na gustong magkapera, kaya tinuturo nila. Ngayon, ang problema diyan, baka marami ang nagtuturo niyan, di ba? So, hati-hati na lang kayo sa 10 milyon mahigit para kay pastor at meron namang mga kasama diyan. Meron pa yatang 3 na natira, so 3 milyon pa rin yan. Okay, so meron tayong additional video dito, atin abangan. Yung interview sa PNP chief
doon sa Davao. Well, merong iba. Pero nga ako, alam mo, naging controversial nga ito eh. Kaya nga sinabi ko, kayo na lang magsalita. No? Kung talagang gusto nyo pang tumulong, wala naman problema. Pero kamukha ng sinasabi ko nga, mas malaking bagay ang impormasyon talaga na mas makakadiin at makakatulong. Noong Webes, nahuli ng mga tauhan ng PNP sa Davao si Pauline Canada, isa sa co-accused ni Kibuloy sa kasong qualified human trafficking, sexual at child abuse. Bantay sarado ngayon ng Philippine National Police ang paligid ng KOJC compound sa Davao City matapos makatanggap ng impormasyon na maaaring nasa loob pa nito nagtatago ang religious group leader na si Apollo Kibuloy. Mukhang mali ito na impormasyon eh. Kasi wala na diyan sa Davao City si Kibuloy. Malamang nasa chapter niya, sa ibang chapter niya na medyo liblib na mga lugar or mga baryo. Kaya kung nandyan sa Davao ay delikado siya diyan kasi syudad yan. At ang mga pulis diyan ay hindi na yung mga pulis na dati nakadestino diyan. Kaya delikado siya. Sa palagay ko, wrong tipster, wrong na mga tip ang binigay sa kanila. Meron akong narinig, isang lugar yun na na medyo baryo, hindi yung syudad, na meron din siyang chapter. So naroon daw. At wala sa syudad si Kibuloy. Ayon kay Police Regional Office Region 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, may lawak na 30 hektarya ang compound at mayroon itong higit 40 istruktura, kabilang na ang hangar na konektado umano sa Davao International Airport. Bagamat isinuko na aniya ng Apollo Air ang kanilang lisensya sa Civil Aviation Authority of the Philippines para sa kanilang air assets, hindi pa rin umano may sasantabi ang posibilidad na tumakas na si Kibuloy. Malaki ang kutob ng PNP na narito sa chapter na ito, si Kibuloy, kasi meron itong sariling runway para sa kanyang eroplano at helicopters. At naka-connect daw ito sa Davao International Airport ang kanyang runway. Kaya sa tingin nila ay narito. Kasi kung sasakay ng eroplano ng kanyang jet, ay diyan magtataksi, diyan magra-run. Nandyan ang runway niya. Pero kung helicopter naman ang pag-usapan, ay pwedeng kahit saan yun. Pero sa palagay ko ay wala talaga diyan sa syudad. Kasi madali siyang mahuli diyan. Maraming magtitip. 10 million mahigit eh. Kaya meron talagang magtuturo niyan. At sa palagay ko ay doon yan. Sa yung mga lugar na medyo bundok na meron siyang bunker. Meron siyang chapter ng kanyang KOJC. Kung saan man ang lugar na yon, ay doon yun dapat manmanan. At hindi dito sa ano lang to, parang decoy lang ito na lugar. Naglagay dyan ng KOJC ng maraming membro na kunwari nagbantay sa palibot ng buong building. Pero ang totoo niyan ay wala dyan si Kibuloy. Parang lang yan, dummy, trap. Trap lang yan para dyan makonsentrate ang focus ng PNP. Lalo na't nakita umano kamakailan ang paglipad ng isang helicopter mula sa compound. Well, mayroong way. Kung way lang ang pinag-uusapan kasi nandun ang hangar niya. Ang hangar niya may private taxiway yun papunta sa Davao International Airport. Pero what will prevent them from actually just ignoring all the rules and just like what they're doing right now and make it fly? Kasi 2 weeks ago nakita namin na isang helicopter lumabas lumipad eh. Although nang in-alert namin ng airport authorities, binaba naman nila kaagad at ang sinabi nila ay pinapower up lang ang helicopter. Pero lumipad ang helicopter. Okay, so meron ngang helicopter si Kibuloy. Noon ang alam ko, merong 2 helicopter yan. Si Kibuloy, orange at kulay puti. Siguro sa panahon na ito ay 3 na, di ba? So kung 2 meron diyan sa lugar na yan, sa compound na yan, ay meron pang isang nakatago. At dinig ko ay merong yan eh. Yung isang bundok daw diyan sa Davao ay gumawa si Kibuloy ng parang isang barangay sa loob ng bundok na malaki.
Yun ay kanyang bali doomsday na bunker na malaki na parang isang barangay. Binubuldos daw ang isang bundok at matagal na yon na ginawa. Kaya kung saan man yan na bundok na pag-aari ng KOGC na meron silang chapter at medyo malayo ito sa syudad, yan na yung bundok na yan. Yung meron siyang ginawang underground barangay. Malaki yun eh. Pero hindi natin masabing underground city. Pero ang lagusan niyan ay makadaan ang truck. Pwedeng dumaan ang mga automobile at lahat ng four wheels na vehicle. Ang mga taga Davao ay alam yan eh kung saan yan. Narinig ko lang yan sa isa sa mga membro niya na kakilala ko noon. Hindi pa siya wanted noon ay meron na siyang ginawang ganyan na ginaya niya yung sa Utah, yung sa mga Mormons. Doon sa Utah ay merong isang bundok doon na ginawa ng Mormons na bunker para sa doomsday preparation yon. Okay, so hanggang dito na lamang muna tayo mga katiats. At sana ay magkaroon ng hustisya kung ano man. The truth will set the pastor free kung talagang wala siyang kasalanan. So hanggang sa muli, God bless the Philippines.